Magdamagan pa rin sa EDSA ang ilang rallyista na sumama po sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo mula pa kahapon. Hindi gaya kahapon, mas kakaunti po ang nagpalipas ng magdamag sa EDSA sa ngayon, pero inaasahang dadami ulit sila mamaya. Nakaparada pa rin hanggang ngayon ang mga bus na sinakyan at ginamit sa rally kahapon. Present ang ilang senador sa rally katulad po ni Senator Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos. Nagpatutsyada sila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tinawag na pamumulitika ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder sa kaalyado nila na si Senator Rodante Marcoleta. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na balak nilang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay po sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, mahalaga ang mga nalalaman ng dating kalihim para umusad ang mga kaso na isasampa sa mga nasa likod po ng malawakang katiwalian sa flood control projects. Nakausap na raw niya ang kampo ni Bonoan at handa itong sabihin ang lahat ng nalalaman nito para maging state witness. Dahil dito, plano rin kausapin ng Ombudsman ng Sandigan Bayan para iabsuelto na si Bonoan bilang respondent para tumestigo. Sa iba pang balita, mas pinasimple na daw ng Department of Health o DOH ang guidelines sa paghingi po ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, inalis na nila ang ilang pahirap na requirements sa mga humihingi ng tulong katulad po ng clinical abstract. Ma-access na rin ang bagong e-MAIFIP portal sa loob po yan ng eGov app para pwede nang makapag-apply ng tulong online. Sa ngayon, mahigit 50 ospital na po ang pwedeng ma-access at lapitan ng tulong gamit ang eGov app. Ibang-iba to, DJ Cha, dun sa dating sistema na meron talagang papel na kinocompile pa, tas physical papers by batches, inaantay yun, inaakit sa mga approving authority. Yun ang, para sa amin, no, yun ang isang malaking pinagkaiba noon, yung speed ng processing. Kahapon, meron pala akong mga nagko-comment dito, hindi ko lang nabasa, mga nagmensahe dun sa ating ugnayan kay Yusek Albert. Hindi daw nila nararamdaman yung sinasabi na mas pinadali or simplified na daw itong paghingi ng tulong nga po sa gobyerno through MAIFIP. Once again mga kapatid, yan po ang tinig ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.